Bawat isa sa mga sakunang ito ay madaling naiwasan sana. Sa halip, napakaraming biktima ang namatay nang hindi nila inaasahan. Ang sorpresang party sa kaarawan ay nauwi sa trahedya, nag-iwan ng 20 patay at maraming pamilyang nagluksa. Mabilis kaming bumaba ng kotse dahil inaakala naming may bumagsak na puno o sumabog pero hindi namin alam kung ano iyon. Mabilis itong naging pinakamatinding sakuna sa transportasyon sa Amerika nitong mga taon. Matinding kapabayaan ba ito o isang di maiiwasang trahedya? Noong Oktubre 6, 2018 nagplano ang mga kaibigan at pamilya ni Amy Steinberg na ipagdiwang ang kanyang ika-30 kaarawan sa isang brewery na 1 oras ang layo. Matapos makansela ang una nilang nirentahang limo, nagmadali silang kumuha ng isa mula sa Prestige Limousine ng Wilton. Ang puting stretch limousine na in-order nila ay isang customized 2001 Ford Excursion Extra Luxury Truck. Ang napakabigat na maliit na utility vehicle na may bigat na 10,000 libra ay dumaan sa matinding pagbabago. Hinati ito sa gitna at walang putol na muling pinagdugtong na nagdagdag ng 12 talampakan sa haba nito kaya't naging parang bus ang itsura. Bandang 1:30 ng hapon, huminto ang limousine at sabik sumakay ang 17 grupo. Kasama rito ang 4 na magkakapatid na babae, 2 magkakapatid na lalaki, 3 veteranong sundalo at 2 bagong kasal. Sa loob ng ekskursyon, sinalubong ang mga nagdiriwang ng makukulay na neon lights, mga upuang may padding na luma na at sahig na may mga kalawang. Isa sa mga dumalo sa party ang nag-message sa kaibigan niyang dapat sana'y sasama pero nagbago ng isip at sinabing parang sasabog na ang limo. Oh, haha, bulok talaga, literal. Yung makina, halos mabingi na kaming lahat. Umalis ang limousine mula Amsterdam at tinahak ang Route 30. Isang likulikong kalsadang may 2 lane papunta sa brewery sa Cooperstown. Halos 1 oras mula Montgomery County, New York. Nag-e-enjoy ang grupo, nagpipicture at nagkukwentuhan habang bumibiyahe. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa biyahe, may nangyaring masama. Habang bumababa ang sasakyan sa matarik na kalsada papunta sa isang T-junction sa Schoharie, agad inapakan ng driver ang preno, ngunit laking gulat niya nang pumalya ito. Biglang bumilis ang takbo ng limousine, mabilis na lumampas sa 100 milya bawat oras. Dahil desperado maiwasan ang banggaan, biglang niliko ng driver ang kotse sa ibabaw ng double pavement striping, nilampasan ang stop sign at pumasok sa driveway ng kalapit na restaurant. Sa kabilang panig ng kalsada, nakapwesto sa paradahan ng isang country store, bumangga ang excursion sa isang nakaparadang Toyota Highlander at tinangay ang maliit na utility vehicle ng 80 talampakan sa ere. 2 inosenteng naglalakad, isang ama at manugang, ay trahedyang nadamay at napatay ng mabangga ng Highlander. Nakakalungkot, hindi doon nagtapos ang sakuna. Kahit nabangga na ang Highlander, nagpatuloy pa rin ang excursion sa bilis na mga 80 milya bawat oras papunta sa huling hantungan nito. Ang matinding banggaan sa mga puno ay nagpalipad ng debris sa hangin, at ang tunog ng basag na salamin at baluktot na bakal ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sa huli, huminto ang limousine sa isang kanal. Halos naipantay na ang makina. Ngunit nakakagulat, ang labas ng passenger compartment ay mukhang buo pa rin na tinatago ang nakakatakot na katotohanan sa loob. Agad na kinuha ng banggaan ang buhay ng 16 na tao dahil sa lakas ng impact na nagdulot ng malulubhang pinsala. Lalong lumala ang sitwasyon dahil walang seatbelt kaya mas matindi ang pinsala nang magsalpukan ang mga katawan ng pasahero sa sasakyan. Agad na ipinadala ang emergency responder sa lugar, ngunit napakabigat ng sitwasyon. Ginamit namin ang Diyos, bumaba sila agad, nabuksan ang kotse sa loob ng 2 minuto, hinila namin palabas ang mga katawan, buhay pa sila noon. At tuloy-tuloy lang kami. Pagkatapos ng insidente, umabot sa 20 ang namatay matapos madagdagan ng 2 makalipas ang ilang oras. Kasama rito ang lahat ng 18 tao sa loob ng limousine. Isa ito sa pinakamatinding aksidente sa transportasyon kamakailan na nagdulot ng naiwang pamilya at nagdadalamhating kaibigan. Ang trahedya ay labis na nakaapekto
sa mga veteranong paramedic na nagkaroon ng seryosong problema sa kalusugan ng isip dahil sa nakakatakot na tanawin sa aksidente. Pagkatapos ng aksidente, nagsagawa ng investigasyon para matukoy ang mga sanhi at salik na nakaapekto rito. Hindi nagtagal, sunod-sunod na mga nakakabahalang impormasyon ang lumabas. Ang limousine ay nasa masamang kondisyon na may maraming problemang mekanikal na hindi naaksyonan. Nadiskubre ng federal na autoridad na walang tamang lisensya ang kumpanyang nagpalaki ng limousine noong 2001 at hindi rin in-upgrade ang mga preno para sa dagdag bigat. At kahit na ikinlasipika ng kagawaran ng transportasyon ng estado ang excursion bilang bus dahil sa laki nito, hindi ito dumaan sa kinakailangang sertipikasyon o proseso ng inspeksyon. Mas nakakabahala, naglabas ang departamento ng dalawang magkahiwalay na utos para tanggalin ang limo sa kalsada sa mga buwan bago ang aksidente. Sa kabila nito, nawawala ang sticker na nagpapahiwatig na hindi angkop ang sasakyan noong naganap ang aksidente. Bukod pa rito, inutusan na ang kumpanya na isuko ang rehistro at mga plaka ng lahat ng kanyang mga sasakyan, kabilang ang limo, dahil sa mga naunang paglabag. Ipinapakita ng mga tala ng federal na nakatanggap ang kumpanya ng 22 citation para sa mga paglabag sa loob ng 24 na buwan bago ang aksidente. Noong Setyembre, 3 sa kanilang sasakyan ang bumagsak sa inspeksyon at nabigyan ng citation dahil sa sira o depektibong emergency exit, hindi gumaganang preno at kulang sa lisensya ang driver. Hindi rin siya sumailalim sa mandatoryong drug testing at ayon sa autopsy, natuklasan na may presensya ng tetrahydrocannabinol sa kanyang katawan. Maraming lap seatbelt sa limousine ang hindi napansin ng mga pasahero dahil nakatago ang mga ito sa ilalim ng mga upuan. Nadiskubre ito ng mga investigador nang tanggalin ang mga upuan matapos ang aksidente at may nakita ring lap at shoulder belt. Hindi pa rin malinaw kung bakit walang pasaherong nagsuot ng seatbelt. Habang umuusad ang investigasyon, lumitaw ang mga nakakabahalang tanong tungkol sa lihim na ugnayan ng kumpanya ng limo sa mga autoridad ng batas. Si Shahed Hussein, may-ari ng kumpanya, ay naging kontrobersyal dahil naging impormante siya ng FBI sa investigasyon ng terorismo. Gayunpaman, bumalik siya sa Pakistan 6 na buwan bago ang aksidente, ngunit hindi siya nailigtas ng mga koneksyon ni Shahed sa mga legal na aksyon. Noong Marso 2019, kinasuhan siya ng isang grand jury at ang kanyang anak na si Nauman ng manslaughter at criminally negligent homicide. Ayon sa mga kaso, pinayagan ng mas batang Hussein na manatili sa serbisyo ang limousine kahit alam niyang delikado ito. Idineklara ng mga opisyal ng estado na hindi ito ligtas gamitin 1 buwan bago ang insidente. Inaakusahan ng taga-usig si Nauman na tinanggal ang out-of-service sticker sa windshield at ang kanyang ginawa ang nagdulot ng pagkamatay ng mga pasahero. Matapos unang maghain ng plea na hindi siya guilty, nakipagkasundo si Hussein sa mga taga-usig noong Pebrero 2021. Dahil sa pag-amin ni Hussein sa 20 kaso ng criminally negligent homicide, 1 kaso ng manslaughter at 1 kaso ng assault, hinatulan siya ng probation at community service. Nakaiwas sa kulong, ngunit hindi pa tapos ang kanyang kaso sa korte. Matinding galit ang naramdaman ng mga pamilya ng biktima dahil pakiramdam nila ay hindi na ibigay ang hustisya. Noong Agosto 2022, ibinasura ng hukom ang kasunduan dahil sa pangunahing kapintasan na hindi kinilala ang kaalaman ni Hussein sa mga panganib. Bilang resulta, binawi ni Nauman Hussein ang kanyang pag-amin mahigit 5 taon matapos ang trahedyang aksidente. Sa wakas, magkakaroon na ng hustisya. Ngayon, siya ay hinatulan ng 5 hanggang 15 taon matapos marinig ang mga nakakadurog pusong pahayag mula sa 9 na magkakaibang miyembro ng pamilya. Sabi ng hurado, naging guilty ang operator ng limo dahil sa paulit-ulit niyang paglabag sa Department of Transportation rules at kakulangan sa maintenance ng limo. Bagamat hindi umabot sa inaasahan ng mga pamilya ang sentensya, nagdulot ng konkretong pagbabago sa industriya ang kanilang advokasya sa kaligtasan at reforma sa transportasyon sa pamamagitan ng limo-safe na batas. Ang bagong mandato ay nag-aatas ng mas mahigpit na inspeksyon, mas mahigpit na pagbabantay sa kumpanyang nagpapatakbo ng limo at dagdag na kagamitang pangkaligtasan sa mga sasakyan. Parang bangungot na hinihintay mangyari ang trahedya. Nang mangyari ito, may pamilya nang nakarecord gamit ang kamera.
Sa gitna ng tahimik na mga bundok sa hilagang Espanya, ang isang summer retreat ay biglang naging isang bangungot. Sa loob ng camper, pinapanood ni na Jose Soleil, ang kanyang asawa at anak na babae, ang rumaragasang tubig sa labas ng kanilang bintana. Ngayon, wala nang natira kundi ilang trailer na lang na nakasabit sa mga puno at napapalibutan ng maputik na tubig. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ligtas na ngayon ang pamilya. Isang alon ng baha na may kasamang troso at bato ang rumagasa. Dahil sa biglaang pag-atake, napilitang lumaban sila para mabuhay sa gitna ng banta ng kamatayan. Marami rin ang hindi nakaligtas. Bigla itong dumating at inabutan silang hindi handa, maliban sa ilang nakakaalam na malapit nang mangyari ang di maiiwasan. Noong Miyerkules, Agosto 7, 1996 naglabas ng babala ang Pambansang Instituto ng Meteorolohiya ng Espanya ukol sa paparating na bagyo sa hilaga ng bansa. Madalas ang malakas na ulan tuwing tag-init dito. Ngunit ayon sa mga eksperto, mas matindi ito at inaasahang ang lalawigan ng Aragon ang pinakamaapektuhan. At matatagpuan sa hilaga nito, sa kailaliman ng bulubundukin ng Pyrenees, ang Sierra de las Nieves Campsite, isa sa pinakamagaganda sa loob ng Espanya noong panahong iyon. Ang award-winning na pasilidad, kilala sa kalidad, ay nagbukas 6 na taon na ang nakalipas. Noong Agosto, mahigit 600 bisita ang nagparehistro kahit marami ang nag-eksorsyon. Punong-puno ng tao ang lugar at hindi natinag ng ulan dahil ambon lang ng tag-init ay di kayang baguhin ang kanilang mood. Nang bumuhos ang ulan sa hapon, pumasok ang mga tao sa kanilang tent at camper at naghintay na tumila ito. Makalipas ang kalahating oras, lumakas pa ang ulan, ngunit hindi pa rin ito alintana ng mga bisitang nakasilong sa kanilang tent. Hindi nila alam na nahulog na pala sila sa patibong ng kamatayan. Ang kampo ng Las Nieves ay itinayo sa deposito ng sediment sa paanan ng 2 matarik na burol at mahalaga ring nasa labasan ito ng Eris Ravine na dumadaan sa pagitan ng burol. Sa paglipas ng mga taon, naging madalas itong tamaan ng malalakas na agos ng tubig na dumadaan sa kanal nito tuwing panahon ng malakas na pag-ulan. Tinatayang 200 hanggang 250 mm ng ulan ang bumagsak sa kampo. Sa araw ng sakuna, halos 1/4 ng dami ng ulan na iyon ay bumuhos sa loob lamang ng 8 minuto. Hindi nasipsip ng lupa ang sobrang tubig, kaya bumaba ito sa bangin kasama ang mga troso at bato. Nagkabara sa tulay kaya bumigay ito sa presyon, dahilan ng pagragasa ng tubig at debris sa kampo. Agad napalitan ng takot ang katahimikan nang rumagasa ang alon kaya't napilitang lumaban para mabuhay ang mga bisita. Marami ang nabigla at hindi na nagkaroon ng oras para makatakas. Nagpumilit silang lumutang habang dinadala sila ng tubig pababa ng agos, kasama ang mga tolda, kasangkapan, sasakyan at maging malalaking camper. Naaalala ng isa sa mga nakaligtas kung paano sila inanod ng malakas na agos kasama ang pamilya at naipit siya sa mga sanga ng natumbang puno. Mapalad siya dahil nakaakyat siya at nakahanap ng ligtas na lugar sa puno, ngunit tinangay ng rumaragasang tubig ang kanyang mga magulang at 2 kapatid. Mas nakabuti ang mga bisitang nasa camper nang rumagasa ang tubig dahil hindi sila direktang inabot. Natrap sila sa loob ng van at trailer, parang mga bangkang lumulutang. Katulad ng binatilyo, masuwerte rin ang mga natrap sa mga puno dahil nailigtas sila mula sa pagragasa ng baha. May sumigaw, mamamatay na tayo. Pero sinabi ko, hindi anak. Ngayon, habang nanonood ako ng balita, may ilang bata na... Swerte ko. Habang lumilipas ang oras, bumaba ang tubig at humina ang baha. Patuloy ang malakas na ulan at ang maputik na tubig ay dumadaloy sa kampo, kaya hindi makalabas o makalapit ang mga tao sa mga nangangailangan pa rin ng tulong. Nasayang ang mahalagang oras bago bumaba ang tubig sa ligtas na antas. Bagamat nabigla at nalungkot sa trahedya, di na pwedeng mag-aksaya ng oras dahil marami pang kailangang sagipin. Sa kabutihang palad, agad nalaman sa baryo ng Biescas ang sakuna at ang mga residente, kasama ang ilang bumbero, ay humingi ng tulong. Pagsapit ng gabi, daan-daang sundalo, Red Cross at mga voluntaryo na ang dumating sa lugar.
Magdamag silang masigasig nagtrabaho para mailigtas ang mas maraming tao. Lahat ng nasugatan ay dinala sa Biescas, tinulungan at nabigyan ng paunang lunas bago dalhin sa ospital. Habang nagpapatuloy ang pagsagip, lumitaw ang unang biktima ng baha. Ngunit ang dilim ay pumigil sa mga tagapagligtas na matukoy ang lawak ng trahedya. Kinabukasan lang nila nalaman ang bangungot sa kampo. Naglakad ang mga bisita at tagapagligtas sa putikan. Hinahanap ang mga nakaligtas at personal na gamit. Dati may mga puno, ngayon puno na ng wasak na sasakyan at trailer. Nawala na ang mga kalsada sa kampo. Tubig, putik at mga tambak ng guho ang bumalot sa buong lugar. Tunay na hamon pa rin ang makahanap ng kahit sino, kahit may mga sinanay na aso. Dahil mabilis tumigas ang putik, nahirapan ang mga tagapagligtas maghanap ng mga natabunan, buhay man o patay. Tanging gamit lang nila ang mga patpat para suriin ang lupa, kaya mabagal at nakakapagod ang proseso na nagpapahirap lalo sa pagsagip. Tinangay ng rumaragasang tubig ang mga katawan sa Ilog Gallego. May natagpo ang biktima 8 milya ang layo sa latian ng Sabanago. Tulad ng iba, napakalakas ng tubig kaya natanggal ang kanilang mga damit. Ilang araw din ang inabot ng pagkuha ng mga katawan. Inilipat ng mga ambulansya at helicopter ang mga katawan sa pansamantalang morgue para makilala, isang napakahirap na proseso. Walang eksaktong impormasyon ang pulisya tungkol sa bilang ng mga bisita at hindi rin nila alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nasira sa baha ang computer sa reception at hindi na ito magamit. Dahil sa trauma at lamig, dinala ang mga nakaligtas sa Biescas at nagtayo ng pansamantalang silungan. Ipinakita ng mga residente ang kanilang pakikiisa sa mga biktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng damit, pagkain at matutuluyan sa kanilang mga tahanan. Ayon sa mga eksperto, ganitong pagbaharaw ay nangyayari lang kada 200 taon. Pero totoo ba ito? Sa camping sa Biescas, marami ang tumutol. Hindi basta-basta nangyari ang sakuna at sa totoo lang, mga tao ang humadlang sa kalikasan, hindi baliktad. May ilang sinisi ang lokasyon ng camping sa bunganga ng bangin na kilalang delikado sa biglaang pagbaha, lalo na matapos ang matinding pagbaha 70 taon na ang nakalipas. Nagtayo ang autoridad ng kanal sa Latak para dumaan ang tubig tuwing malakas ang ulan at maprotektahan ang lugar. Bukod dito, nagtayo ng 36 na dam sa bangin ng Ervis para pigilan ang latak at maiwasan ang pagguho ng lupa. Gayunpaman, ang sistemang ginawa para maiwasan ang baha ang naging sanhi ng trahedya noong 1976. Habang bumabagyo, ang sobrang tubig ay bumuhos pababa sa bangin. Dahil dito, napuno at nasira ang karamihan sa mga dam, kaya nailabas ang mga latak na kanilang naipon. Habang nangyayari ito, tinangay nito ang tinatayang 6,000 truck ng mga troso, putik at bato. Nahadlangan ng tulay sa itaas ng kampuhan ang mga debris. Dahil sa presyon, bumigay ito kaya bumuhos ang mga bato at debris, nasira ang artipisyal na kanal at natabunan ang kampuhan. 77 katao ang namatay sa trahedya sa kampuhan ng Biescas. Ang huling bangkay ay natagpuan halos 1 taon pagkatapos ng insidente noong Hulyo 28, 1979. Habang nililinis ng mga manggagawa ang gilid ng bangin malapit sa trahedya, natagpuan nila ang labi ng 6 na taong gulang na bata. Kung isa sa alang-alang ang matinding puwersa ng baha, masuwerte na mahigit 500 bisita ang nakaligtas sa trahedya. Marami sa kanila ay wala sa parke noong mga oras na iyon. Tinanggihan ng alkalde ng Biescas ang lahat ng paratang. Sa halip ay iginiit niyang itinayo ang camping ayon sa mga regulasyon. Ayon sa tala, bago pa maitayo, may opisyal ng gobyerno na naglabas ng negatibong ulat dahil sa panganib ng lokasyon. Binaliwala ng gobyerno ang payo ng eksperto, kaya panahon ng pagbayaran ito. Ibinasura ng korte ng Huesca ang kasong kriminal, iginiit na ang pagbaha ay pambihira at di inaasahan na kinontra ng mga pamilya ng biktima. Sa halip, nagsimula sila ng 10 taong kaso laban sa mga autoridad. Noong 2005, kinilala ng pambansang hukuman ang pananagutan ng mga autoridad at inutusan ang pamahalaan ng Aragon at Cagawaran ng Kapaligiran na magbayad ng danyos sa 63 sa 87 nasawi sa halagang 11.2 milyong euro. Hindi kailanman binayaran ng pamahalaan ang bahagi nito sa kabayaran. Tungkol naman sa kampo ng Las Nieves, ito ay muling itinayo, ngunit sa isang bago at mas ligtas na lokasyon.
Isang alaala ang itinayo sa dating kinatatayuan nito. Paalala na ang kalikasan ay may sariling batas na hindi maaaring lampasan. Mula sa Biescas na baha, pupunta tayo sa Alemanya kung saan nagdulot ng pagkabigla ang isang trahedya dahil sa dagsa ng tao. Ang Love Parade ay isa sa pinakamalalaking music festival sa Europa at simbolo ng kulturang popular ng Alemanya. Mahigit 2 dekada na itong dinarayo ng milyon-milyong partygoers mula sa buong mundo. Taong 2010 at ang lungsod ng Duisburg ang unang beses na nag-host ng Techno Parade. Umiikot ang music truck sa festival grounds at ilan sa top disc jockey sa Europa ay magtatanghal. Walang duda, ito ang party na hindi malilimutan. Dagsa ang mga tao patungo sa lumang freight station kung saan ginaganap ang libreng event. Sa pangunahing entrada, daan-daan ang naghihintay na makapasok. Masiglang kumpol ng tao ang pumupuno sa rampa papunta sa event area. Gayunpaman, sa bawat minuto, lalo pang lumalaki ang dami ng tao, kaya unti-unting nawawala ang masayang diwa. Ngayon, libo-libong bisita na ang siksikan sa pangunahing rampa. Imbes na masayang sigawan, nagsisigawan at humihingi na ng tulong ang mga tao. Wala nang espasyo para makahinga. Ang masayang kaganapan ay naging nakakatakot na eksena, kumitil ng 21 kabataang buhay. Isang trahedyang di inaasahan ng sinuman. Sa isang pistang tungkol sa pag-ibig at saya, ang Love Parade ay naging kontrobersyal sa kasaysayan. Nagsimula ito noong 1900 at 78 bilang parada ng 100 at 50 tao sa West Berlin. Pagkalipas ng 8 taon, isa na ito sa pinakamalalaking kasiyahan sa mundo. 1 milyong dumalo sa pista at nagsayawan sa Strasse Tessip Senuni sa gitna ng kabisera ng Alemanya. Sa kabila nito, kasing dami ng mga dumalo ang tumutol sa pista. Nag-aalala ang mamamayan at partidong pampolitika sa mga isyong kaakibat ng Love Parade tulad ng pinsala sa kalikasan, ilegal na bentahan ng droga, at regulasyon sa kaligtasan. Dahil dito, tinanggihan ng Senado ng Berlin ang permit para sa mga tagapag-organisa ng kaganapan. Kaya noong 2007, inilipat ang Love Parade sa Kanayunan. Ang unang lungsod na nag-host ay Essen na sinundan ng Dortmund. Noong 2009, kinansela ang Bochum Love Parade. Noong 2010 Duisburg ang nag-host ng kaganapan. Parehong naging matagumpay ang Love Parade sa Essen at Dortmund na may 1.2 milyon at 1.6 na milyong bisita ayon sa pagkakasunod. At nais ng lungsod ng Duisburg na maging kasing tagumpay din. Ang pagsali sa kampanya ng European Capital of Culture ang nag-udyok sa kanila na i-host ang kaganapan. Ang alkalde ng lungsod, si Adolf Sauerland, ay determinado na gawing pinakamatagumpay ang Love Parade, lalo na dahil sa inaasahang 1.4 na milyong bisita. Desidido ang mga autoridad ng lungsod na ituloy ang kaganapan kahit ano paman. May pangamba lang kung akma ang lugar para sa dami ng tao. Nagkasundo ang lungsod at si Lopavent Gayambaya na gawin ang Love Parade sa dating istasyon ng kargamento. Sa kabuuang sukat na humigit kumulang 100 at 20,000 parisukat na yarda, masyadong maliit ang lugar para sa 1.4 na milyong bisita. Upang masolusyonan ang isyong ito, nagkaroon ng kompromiso na limitahan ang bilang ng mga tao sa lugar sa 200 at 50,000. Pinalibutan ng bakod ang lugar para matugunan ang regulasyon sa kaligtasan ng Alemanya. Mas nakakabahala ang pasukan sa lumang kargamento kaysa sa maliit na lugar para sa parada. Ang tanging paraan papunta roon ay sa tunneled na Calle Carler sa gitna ng Lagusan. May bukas na daan patungo sa pangunahing pasukan na dumadaan sa pangunahing rampa. Ang rampang ito ang sasalubong sa lahat ng bisita ng parada. Ang parehong ruta kasama ang makitid na side ramp sa kanluran ng main ramp ay ginamit din bilang labasan mula sa main event area. Hindi ito unang beses para kay Lopavent Gayambaya at may-ari nitong si Rainier Schaller na mag-organisa ng parada. Upang masagot ang mga pagdududa sa kaligtasan, kumuha sila ng crowd researcher para magsagawa ng pag-aaral sa paglikas sa oras ng panganib. Ipinakita ng kalkulasyon ng pagpasok at paglabas ng bisita na ang pangunahing rampa ay angkop na pasukan. Napapalibutan ng matataas na pader, ito ay 85 talampakan ang lapad at 426 na talampakan ang haba. Tinatayang abot sa 115,000 bisita kada oras ang pinakamataas na daloy nito.
Ang pinakamaraming trapiko ay inaasahan sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 11 ng gabi, na may humigit kumulang 70,000 tao ang dumarating sa lugar at 55,000 tao ang umaalis. Sa kabila ng plano at pag-aaral ng eksperto sa crowd, nauwi pa rin sa trahedya ang parada. Bakit hindi nila nakita ang panganib? Noong Hulyo 24, 2010 araw ng Love Parade, dagsa ang mga tao sa Duisburg na puno ng inaasahan. Naging komplikado ang mga bagay bago magsimula ang event dahil sa matagal na konstruksyon sa sentro na antala ng halos 1 oras ang pagbubukas ng gate na dapat alas 11 ng umaga. Kaya naman, nang sa wakas ay bumukas ang mga gate ng tanghali, marami ng tao ang naghihintay na makapasok. Libo-libong partygoers ang pumila sa magkabilang panig ng lagusan at pagsapit ng alas 2 ng hapon, nagsimula ang festival. Ang mga float, mga pinalamutian na track ng musika na may mga disc jockey at mga mananayaw ay bumuo ng parada sa kahabaan ng ruta, hindi kalayuan mula sa pangunahing entrada. Layunin nilang hikayatin ang bisita na sumama sa parada at maglakad sa ruta. Sa totoo, sila lang ang sagabal sa mga pumapasok sa pangunahing lugar, kaya bumagal ang pagpasok ng tao. Ang siksikan ng float ang dahilan kaya dumami ang tao sa rampa. Noong 1442, siksikan na ang buong pangunahing rampa, halos abot hanggang lagusan. Hindi na nakontrol ng crowd manager at seguridad ang dami ng taong naghihintay at ang tuloy-tuloy na pagpasok at paglabas sa pangunahing lugar. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa pulisya, pero hindi sila makakontak dahil wala silang walkie-talkie o cellphone. Pagkalipas ng 15 oras, nakontak din ng pulis ang crowd manager at sinimulan ang koordinasyon para sa crowd control. Makikipag-ugnayan sa mga tagatulak na tutulong sa mga tao at magpapababa ng pressure sa pangunahing rampa. Kasabay nito, isasara ng pulis ang access point at maglalagay ng harang sa rampa para protektahan ang mga bisita hanggang sa kumunti ang tao. Sa kasamaang palad, agad na nabigo ang plano dahil hindi na itulak ng mga tagatulak ang mga tao papunta sa gitnang bahagi. Sa dulo ng lagusan, maaaring lampasan ng mga dumadalo sa pista ang access control point, kaya't mas nagiging siksikan ang mga tao sa pangunahing rampa. Naglagay ang mga pulis ng 2 harang sa bawat lagusan para hadlangan ang mga bisita. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, itinigil ang pagpasok ng bisita at nagsiksikan ang mga tao sa lagusan. Pagsapit ng alas 4:02, bumuo ang mga pulis ng 2 harang sa gitna ng rampa, kung saan kakaunti na lang ang tao sa lugar, sa pagitan ng 3 harang. Walang pinayagang makadaan, ngunit ang problema ay wala ring pinayagang umalis sa lugar. Ang inakala ng mga pulis na solusyon ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Hindi nabawasan ang tao sa pagitan ng 2 harang at gate ng pasukan. Ang mga bisitang papasok at palabas sa festival area ay nagkasalubong. Napakarami ng mga taong dumarating sa parada, kaya't oras na lang ang binibilang bago mabasag ang mga harang. Bumagsak ang harang sa silangang dulo ng lagusan noong 10:14 ng hapon at sumunod ang kanlurang dulo noong 10:21. Biglang dumagsa ang maraming tao sa pangunahing rampa habang patuloy na hinaharang ng 2 harang ang mga tao. Dahil dito, walang sino man ang makagalaw papasok o palabas ng lugar. Sa magkabilang panig ng 2 harang, may ilang umakyat sa mga poste, traffic sign at iba pang istruktura para marating ang itaas na lugar. Sa huli, dahil sa presyon, binuwag ng pulis ang 2 harang at naiwan ang mga tao sa pangunahing rampa. 16:27. May ilang bisita na nakalabas sa pangunahing rampa gamit ang makitid na hagdan sa kanlurang pader sa itaas ng bungad ng lagusan. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. Lahat ay gustong makakuha ng pwesto sa hagdan at umakyat habang napansin ng mga pulis ang kaguluhan sa paligid nila. Sinubukan nilang kontrolin ito pero nabigo sila. Dito na nagsimulang mauwi ang sitwasyon sa hindi na mapigilang sakuna. Patuloy ang dagsa ng tao mula kanlurang dulo ng lagusan, kaya lalo pang siksikan malapit sa makitid na hagdanan. Nang alisin ng pulisya ang bakod para makadaan ang ambulansya, daan-daang dumalo ang sumugod patungong rampa. Kahit inanunsyo ng pulisya na puno na at di na madaanan ang lugar ng pista hanggang matapos ang araw,
hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Tuluyang nawala ng kontrol ang pulisya at seguridad sa mga tao na pursigidong makapasok sa pista. Tanging mga dumalo sa pista ang nakaisip ng paraan para makalabas sa delikadong siksikan. Sabi ng mga saksi, masakit daw ito panoorin. Nagkatulakan ang mga tao at may ilang sumampa sa iba para makapunta sa hagdanan. May ilan na nagtangkang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga poste ng ilaw at sa container ng tagapamahala ng crowd control. Mahalagang makalampas sa ibabaw ng karamihan kung gusto mong mabuhay. Mayroong 2 dosenang tao na walang malay. Ang kanilang mga katawan ay nakatayo dahil sa siksik na masa ng tao. Maraming nagtaas ng kamay at sumigaw ng tulong habang pilit na nanatiling nakatayo. Dito at doon, may mga tao na basta na lang nawawala sa gumagalaw na karamihan. Sobrang dami ng tao sa masikip na lugar kaya walang nakakaalam kung gaano kalaki ang sakuna sa harap nila, malapit sa pangunahing rampa. Si Rainier Shaler, tagapag-ayos ng parada, ay nagsabing naging ganap na tagumpay ang Duisburg Love Parade. Hindi niya alam na may mga taong namamatay ilang daang yarda lang ang layo mula sa kanya. Nagsimulang dumating ang mga sasakyang pang-emerhensya sa lugar habang 12 dosenang tao ang nakahandusay sa sahig na walang palatandaan ng buhay. Bandang 10:07 ng gabi, naiulat ang unang mga nasawi sa rampa. Sa hagdanan, patuloy pa ring nagtutulakan ang mga tao paakyat papunta sa pangunahing lugar ng pista at marami ang natutumba sa ulo ng iba. Nang mapagtanto nilang iyon lang ang tanging labasan mula sa rampa at palabas ng karamihan, sinubukan ng mga pulis na ayusin ang mga tao at limitahan ang bilang ng umaakyat sa hagdan. Nabawasan nga ang siksikan sa rampa pero kritikal pa rin ang sitwasyon. Sa lahat ng dako, maririnig ang mga desperadong sigaw ng tulong. Bandang 10:16 lang nang luminaw ang sitwasyon sa rampa at nakita ang mga biktimang nakahandusay at walang malay habang sinusubukan silang buhayin ng iba, katabi lang nila. Sa isang nakakatakot na eksena, hinila palabas ang mga katawan mula sa tumpok ng tao. Paglilinaw ng lugar, agad rumesponde ang pulis, security at emergency crew para tumulong sa mga nasugatan. Nagmadaling pumasok lumabas ang ambulansya sa Lagusan, dinadala ang malubhang sugatan sa ospital sa rampa. Tinutulungan ng mga bisita ang mga medik maghanap ng mga nakaligtas para bigyan ng paunang lunas. Marami sa mga nasugatan ay nawalan ng malay dahil sa hirap huminga sa siksik na tao. Kinailangan silang i-revive. Habang nangyayari ito, nagpapatuloy ang kasiyahan sa pangunahing pista. Nang malaman ng mga tagapag-ayos ang nangyari sa rampa, pinili pa rin nilang ituloy ang kasiyahan. Dahil sa takot na baka magdulot ng mas malaking trahedya ang biglaang paglikas sa lugar, nagresulta ang sakuna sa pangunahing rampa sa pagkamatay ng 21 katao at mahigit 500 ang nasugatan. 15 tao ang namatay agad sa lugar habang ang 6 pa ay sumakabilang buhay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Lahat ng mga biktima ay namatay dahil sa compressive asphyxia, kung saan mekanikal na naiipit ang dibdib kaya hindi makalawak ang baga at nawawalan ng hininga. Naputol ang daloy ng hangin dahil sa panlabas na presyon. Walang duda, ang pag-aalimpuyo ng tao sa karamihan ang pumatay sa kanila. Ang tanong ay, ano ang naging sanhi ng kaguluhan sa umpisa pa lang? Bihirang mangyari ang ganitong sitwasyon nang kusa lang. May kailangang nag-udyok nito. Halos imposibleng kontrolin ang pag-aalimpuyo ng tao sa karamihan kapag nagsimula na, gaya ng sa Duisburg Love Parade, at nakakagulat kung gaano ito kadaling mangyari. Ang mabagal na pagpasok ng mga bisita sa pangunahing lugar ng pista na sinabayan pa ng mga harang ng pulis ay nagdulot ng siksikan sa pangunahing rampa. Nang lumaki na masyado ang dami ng tao, nagsimulang kumalat ang takot at nagsimula ang pag-aalimpuyo ng karamihan. Maraming salik ang nag-ambag sa trahedya. Mula sa mga opisyal ng lungsod na nag-aproba ng pista, tagapag-ayos ng event at pulis na responsable sa seguridad, lahat ay sangkot. Ang unang pumapasok sa isip ay ang pagpili ng lokasyon. Ang lumang freight station ay medyo maliit para sa isang event gaya ng Love Parade, lalo na kumpara sa lugar sa Berlin. Ang lokasyon ay limitado rin ng mga riles ng tren at isang freeway sa magkabilang panig. Ang pinaka-kontrobersyal ay ang limitasyon ng pangunahing rampa na aasikaso sa lahat ng dadalo sa pista. Kahit sa teorya, posible ang tuloy-tuloy na pasok at labas ng tao dahil sa laki ng lugar. Nililimitahan ito ng mga bakod, tindahan ng pagkain at sasakyan ng pulis.
Sa kabuuang lapad ng rampa na 85 talampakan, ang epektibong lapad para sa pagdaan ng mga bisita ay 36 na talampakan lamang. Bukod pa rito, wala ring hiwalay na daanan para sa papasok at palabas sa lagusan o sa rampa, kaya ang mga taong pumapasok at lumalabas ay kailangang dumaan sa parehong lugar. Ipinahayag ng mga eksperto ang mga alalahanin sa alkalde na iniwan ang pag-apruba ng Love Parade sa kanyang administrasyon habang siya ay nakabakasyon. Hinikayat ng administrasyon ang lungsod na makipagtulungan at maaaring itanggi ng kanilang kinatawan ang pananagutan kung aaprubahan ng lungsod ang lokasyon ng pista noong Hulyo 21 araw bago ang pista. Sa huli, sumunod ang autoridad sa gusali at nagbigay ng permit. Isang araw bago ang event, inaprubahan ni Mayor Adolf Sauerland ang regulasyon. Dahil dito, minadali ang pag-oorganisa ng Love Parade, kaya maraming bagay ang hindi napansin o napabayaan. Sa bandang huli, nagkaroon ng siksikan sa pangunahing rampa na nagdulot ng sitwasyong hindi na nakayanan ng mga staff ng event. Nang makialam ang pulisya, malamang nagulat sila sa agarang pangangailangang kontrolin ang sitwasyon. Gumawa sila ng sapilitang hakbang sa pamamagitan ng pagbuo ng 3 harang na hindi lang nabigong lutasin ang problema, kundi lalo pang pinalala ito. Nang bumagsak ang harang ng pulisya sa lagusan, libu-libong bisita ang nagmadaling pumunta sa pangunahing rampa, kaya nagkaroon ng matinding siksikan. Malinaw kung bakit galit ang mga bisita at publiko sa mga nag-organisa ng kaganapan. Hiniling nilang ipaliwanag kung bakit 21 kabataang buhay ang nawala ng walang dahilan. Mas ikinagulat nila ang sagot kaysa sa mismong trahedya. Kinabukasan matapos ang trahedya, nagsimula na ang sisihan sa pagitan ng alkalde, ng organizer at ng pulisya. Unang umatake ang unyon ng mga pulis sa North Rhine-Westphalia na inakusahan ang mga organizer ng kakulangan sa paghahanda at pagprioridad sa materyal na interes kaysa kaligtasan ng tao. Hindi nagtagal bago tumugon ang organizer. Si Rainier Schaller, German multimilyonaryo at may-ari ng matagumpay na fitness studio chain, ay umiwas sa responsibilidad. Ayon kay Schaller, lahat ng detalye ay inaprubahan o itinakda ng mga autoridad. Ipinagtanggol ng pulisya ang kanilang posisyon. Sinabing ang trahedya sa lagusan at Love Parade ay responsibilidad ng lungsod at tagapag-organisa. Hanggang sa mga harang na isolation lang ang responsibilidad ng pulisya. Ang mga paratang laban sa pulisya ay ginawa rin ni Mayor Sauerland, na siya namang itinuturing ng publiko bilang pangunahing may sala sa trahedya. Pinadali ng kanyang administrasyon ang paghahanda at inutusan ang mga autoridad at bumbero na aprubahan ang kaganapan. Bukod dito, binigyang walang halaga ng administrasyon ng lungsod ang mga alalahanin ng mga eksperto ukol sa kaligtasan ng mga bisita. Bumalot ang anino ng pagkakasala sa pulisya, lungsod at tagapag-ayos sa loob ng mahigit 5 taon. Sa investigasyon, kumuha ang tanggapan ng pampublikong tagapagsakdal sa Duisburg ng British na eksperto sa human compression na si Keith Steele. Noong Disyembre 2011, iniharap niya ang huling ulat sa aksidente na ginamit ng taga-usig sa pagsasampa ng kaso. Kung hindi magkasundo ang mga tagapag-organisa at taga-seguridad kung sino ang may sala, korte ang magpapasya. Nagpasya ang korte na wala ni isa ang may kasalanan. Noong Marso 30, 2016 nagpasya ang District Court sa Duisburg na huwag ituloy ang kaso laban sa 10 pinaghihinalaan, 6 mula Duisburg at 4 na empleyado ng Lopavent. Batay sa desisyon ng korte, hindi napatunayan ng prosekusyon ang ebidensya ng paglabag sa tungkulin at kaugnayan nito sa insidente. Kahit nagsampa ng reklamo ang prosekutor at dinala sa mas mataas na korte, pareho pa rin ang resulta. Noong 2019, sinamantala ng natitirang 7 akusado ang pagkakataong ibinigay ng mga batas ng Alemanya na mapawalang bisa ang mga kasong kriminal laban sa kanila kapalit ng pagbabayad ng multa. Para sa natitirang mga akusado, isinara ang paglilitis noong Abril ng 2020 nang naging malinaw na dahil sa pandemya ng COVID-19, hindi matatapos ang paglilitis bago magtapos ang 10 taong prescriptive period sa katapusan ng Hulyo. Ayon sa korte, lumabas na walang may sala sa trahedya. Bigla na lang itong lumitaw, isang pambabastos sa hustisya at, higit sa lahat, sa mga pamilya ng mga biktima.
Natanggal si Mayor Adolf Sauerland noong Pebrero 2012 sa isang espesyal na halalan bunsod ng petisyon ng mga mamamayan. Umalis siya bilang alkalde na nagulat dahil nakalimutan ng botante ang lahat ng mabuti niyang nagawa. Hindi kailanman naimbestigahan si Rainer Schaller. Kasunod nito, nagkaroon ng sakuna ng tren na sumira sa buong bayan. Naglalagablab ang lahat mula simbahan hanggang metro, Arta, Sir J. Umaabot sa 200 talampakan ng apoy. Hindi mo akalain na nandito ka. Isang mainit at komportabling gabi ng Hulyo. At walang kakaibang nangyayari sa maliit na bayan ng Lac-Mégantic sa Quebec, Canada. Habang natutulog ang karamihan, abala pa rin ang Music Cafe sa downtown 1 oras makalipas ang hating gabi. Dito nagtitipon ang mga lokal at turista para mag-relax at magkwento. Ang Lac-Mégantic ay maliit na komunidad kung saan magkakakilala ang lahat. Ang bulungan sa bar ay biglang naputol ng malakas na tunog ng dumadagundong na gulong ng tren. Araw-araw may dumadaang tren ng kargamento sa Riles, ilang yarda lang mula sa kainan. Gayunpaman, ang lakas ng tunog ay nagpapahiwatig na may mali sa tren na ito. Pagkatapos, 5 lokomotiba ang dumaan ng napakabilis. Sinusundan sila ng 72 tangke ng langis na puno ng krudong langis, dumadaan sa Riles at nagbabanggaan sa isa't isa. Pagkatapos, biglang yumanig ang lupa nang tumama ang isang malakas na pagsabog at alon ng init sa kapihan. Sa mahigit 130 taon, lifeline ng bayan ang riles ng tren papunta sa ibang panig ng mundo. Ngunit ngayong gabi, kamatayan at pagkawasak lamang ang dala nito. 1 oras bago maghating gabi noong Hulyo 5, 2013 pumasok ang tren sa freight station sa Nantes. Ang komposisyon ay binubuo ng 5 lokomotiba, 1 buffer car, 1 remote control car at 72 tangke na bagon na may habang 4,700 talampakan. Nagdadala ito ng 2.19 milyong galon ng krudong langis mula Newtown, North Dakota, papuntang Irving Oil Refinery sa St. John, New Brunswick. Sa daraanan nito ay may 2 bayan sa Canada, ang Nantes at Lac-Mégantic. Ang nagpapatakbo ng tren ay isang bihasang inhinyero, si Tom Harding. Pagdating sa istasyon ng Nantes, ipinarada ni Harding ang tren sa pangunahing linya at iniwan ito para kunin ng ibang operator kinabukasan. Siya lang ang tao sa tren ngunit sinunod niya ang buong proseso ng pagparada matapos gamitin ang air brake system. Inilagay niya ang handbrakes sa lahat ng 5 lokomotibo, 1 buffer car at ang unang bagon. Pagkatapos, nag-brake test siya para tiyakin kung sapat ang handbrake sa pagpigil ng tren. Nakipag-ugnayan si Harding sa Rail Traffic Control ng Estados Unidos para iulat ang aberya sa makina at usok mula sa pangunahing lokomotibo. Napansin ko nang huminto ako rito, sobra ang usok na lumalabas parehong itim. Mga 1 minuto magiging puti ang usok sandali tapos babalik sa itim. Nandito na ako ng 10 minuto na wala na ang usok. Masasabi kong mas kaunti na ang usok ngayon. Nagpapalit pa rin ito ng kulay, itim at puti, medyo ganyan pa rin pero... Kung magtatagal pa siya dito ng 1 pang oras, siguradong lalamig na siya. Oh, iyon lang ang magagawa natin, Tom. Titingnan natin ito bukas ng umaga at tingnan natin kung ano ang sasabihin niya at kung ano ang mangyayari. Iniwan ang lokomotibo na umaandar para mapanatili ang presyon sa air brake system. Maya-maya, tinawagan ni Harding si Richard Labrie, ang lokal na rail traffic controller. Iniulat niyang na-secure na ang tren at umalis papuntang lokal na hotel. Hindi naisip ni Harding noon na mas malala pa pala ang sira ng makina kaysa akala niya. Pagkaalis niya, makalipas ang ilang sandali. Ayon sa mga saksi, may mga apoy na lumalabas mula sa tambutso. Hindi nagtagal, lumabas na rin ang mga apoy. 11:50 ng gabi. Nakatanggap ang Nant Fire Department ng tawag ukol sa nasusunog na lokomotibo sa freight station. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga bumbero at sinimulan apulahin ang apoy. 11:59 ng gabi. Tinawagan ni Labrie si Harding. Nasunog ba ito? Oo. Talaga? Oo. Sige, may tao ba dun sa taas na mag-aasikaso nito? Oo, nandun naman yung bumbero, yung tagapamatay ng sunog. Oo. At mukhang patay na ito ngayon. Ay, At ang aapoy ay wala na, napauwi na ito. sige. At yun lang ang alam ko tungkol doon. Kailangan ko bang pumunta doon at simulan? Hindi si John Noel Busque yun, pumunta lang siya para tingnan kung may sira at tatawagan ako ulit.
pumunta siya doon para tingnan kung may sira at tatawagan niya ako ulit. Sige, tawagan mo ako ulit, RJ. Hindi, matulog ka na. 13 minuto matapos ang alas 12, dumating ang dalawang empleyado ng Montreal Main and Atlantic Railway at kinuha ang kontrol ng tren. Sinabihan ng mga empleyado ng MMA ang mga bumbero na ligtas ang tren at umalis na ang lahat sa lugar. Napuksa ang apoy at naiwasan ang posibleng sakuna, pero hindi nagtagal. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw. Pauwi na ang isang bumbero nang huminto siya sa tawiran ng Riles, malapit sa istasyon ng kargamento ng Nantes. Nakita niya ang tren na niligtas niya mula sa sunog, ilang minuto lang ang nakalipas. Mabilis na dumadaan sa tawiran. Walang ilaw sa harap o tunog ng busina, para bang isang tren ng multo ang dumaan, 11 milya mula sa Manantlace, ang maliit na bayan ng Lac-Mégantic. Mga 1:15 ng madaling araw iyon. Habang papalapit ang tren, tumatakbo ito ng mahigit 60 milya bawat oras, kahit 10 milya lang ang speed limit sa urban area ng Lac-Mégantic. Dahil sa mahaba at matalim na kurba sa bayan, ang pagtakbo ng 6 na beses na mas mabilis sa limit ay tiyak na nagdulot ng pagderail ng tren, at iyon nga ang nangyari. Ang kombinasyon ng 5 lokomotibo at remote control na bagon ay nakalusot sa kurba, ngunit hindi kinaya ng buffer car ang puwersa at na-derail ito. Hinila nito ang natitirang 72 tangke ng bagon na puno ng krudong langis. Ang banggaan ng mga na-derail na bagon ay nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog na sumira sa downtown ng Lac-Mégantic. Pinakamalapit sa pagsabog ang Music Cafe. Dahil lang sa sobrang swerte kaya may ilang bisita na nakaligtas. Sinira ng pagsabog ang lahat sa loob ng 1,000 yarda at nagliwanag ang gabi sa malalaking orange na apoy na abot daang talampakan sa ere. Sa kasamaang palad, ang pagsabog ay simula pa lang ng sakuna na magaganap sa susunod na 2 araw. Karamihan sa mga nadiskaril na tangke ay napunit at tumagas ang langis. Mahigit 1,500,000 galon ang nasunog at kumalat sa mga kalsada ng Lac-Mégantic. Tinupok ng apoy ang lahat ng abot ng tumagas na langis. Alas 1:47 ng madaling araw, inilikas si Harding, tagapagmaneho ng tren, mula sa hotel sa Lac-Mégantic at tinawagan si Richard Labrie, ang naka-duty na traffic controller. Lahat ay naglalagablab mula sa simbahan hanggang sa metro, mula sa ilog hanggang sa riles ng tren. Ang mga apoy, RJ, ay umaabot ng 200 talampakan ng taas. Hindi ka panipaniwala, hindi mo aakalain dito. Nagulat ang mga residente sa trahedya. Parang katapusan ng mundo. Nagtakbuhan sila palabas ng bahay, dumadaan sa usok at apoy sa kalsada para iligtas ang sarili. Dahil sa matinding hirap, tumalon ang mga tao mula sa kanilang bahay para makaiwas sa sunog, at ang pagsabog ay nagdulot ng malaking alarma. Humigit kumulang 100 at 50 bumbero ang ipinadala sa lugar. Gayunpaman, inabot sila ng halos isang buong araw bago nila narating ang pinakasentro ng sunog. Ang mga nadiskaril na tangke ay patuloy na tumatagas ng langis. Minsan, nagdala ng espesyal na fire retardant foam mula sa oil refinery para tulungan ang mga bumbero sa pag-apula. Sa wakas ay nagtagumpay sila. Sa huling oras ng linggo, ika-7 ng Hulyo, nag-standby ang mga staff ng ospital nang tumunog ang alarma. Inaasahan ang maraming masasaktan. Sa 2 araw ng sunog, isang residente lang ang nagpagamot ng second-degree burns. Ang sakuna ay walang pagkakataon para sa mga nasugatan. Nakatakas sila sa sunog o nasunog ng buhay. Sa huli, 47 katao ang napatay ng pagsabog at ng apoy. Di na makilala ang kanilang mga katawan dahil sa matinding pagkasunog, kaya gumamit ng DNA samples ang mga coroner para matukoy sila. 5 katawan ang hindi na natagpuan at pinaniniwalaang na-vaporize ng pagsabog. Halos kalahati ng downtown ng Lac-Mégantic ang nawasak at ang natitirang mga bahay ay giniba dahil sa kontaminasyon ng langis. Ang sakuna ay nag-iwan ng 1,000 tao na walang tirahan, habang isa pang 1,000 ang kinailangang lumikas mula sa kanilang mga bahay dahil sa nakalalasong usok. Nagdulot din ito ng pangmatagalang epekto sa kapaligiran at sa buhay ng mga residente. Dahil sa 26,000 galon ng langis na tumagas sa Ilog Chaudière at kalapit na lawa. Sa isang iglap, ang tahimik at magandang bayan ay naging isang impyerno. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi alam ni Tom Harding na ang kanyang tren ang naging sanhi ng trahedya.
Yun ba ang tren na bumangga? Hindi, andito ang mga pulis sa paligid kasi alam nilang nagtatrabaho ako sa Riles. May tren kaming karga sa Nantes, okay lang yon. Matapos ang isang oras, nalaman ni Lebri ang malagim na katotohanan mula sa isang lokal na taxi dispatcher. Nadiskaril at sumabog nga ang tren ni Harding. Hindi makapaniwala si Lebri sa narinig niya. Malamang umalis ang mga makina mula Nantes at pagdating ng tren sa downtown, sumabog ito. Seryoso ka ba? Oo. Yun ba ang tren na bumaba? Oo, yun ang tren na bumaba. Nakita ng taxi driver ko ang mga makinang dumaan. Ay, Sacramento. Ang mga makina ay ang tren na bumaba ay napunta sa downtown. Sacramento. Wala nang downtown. Ay, nako. Buong downtown na ito, kung downtown ang usapan, nasusunog at sumasabog. Sinabi ni Lebri kay Harding na ang tren niya ang sanhi ng sunog sa bayan. Nagulat si Harding dahil sigurado siyang maayos ang lahat ng iwan niya ito. Tren mo ba ang gumulong pababa? Hindi. Opo, sir. Hindi. RJ. Opo, sir. Grabe, Pet. Opo, sir. Yan ang nakuha ko. Nakumpirma ito ng alas 12:30. Alas 12:30 dumaan dito ang tren ng gasolina? Oh. Tabarnak de Tabarnak. Ligtas naman yun, RJ, nung umalis ako. Oo. Ligtas siya talaga. Putang ina. Yan ang nakuha kong balita. At kailan mo nakuha ang balita? Ilang minuto lang ang nakalipas. Alas 2:25, tama na yon. Paano nagawang gumulong ng bagay na yon, RJ? Hindi ko alam, ilang preno ba ang nilagay mo? Yung mga unit VB at unang kotse, 7 preno. Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ng mas detalyado ang mga nangyari noong gabi ng 5 ng Hulyo. Ayon sa schedule, dumating ang tren ng tangke ng Montreal Main and Atlantic Railway sa kargamento ng Nantes. Ipinarada at sinigurado ni Harding ang tren sa pamamagitan ng pagbukas ng air brake system na nag-lock sa lahat ng gulong bilang pag-iingat. Naglagay siya ng handbrake sa 5 lokomotibo at 2 bagon bilang backup kung pumalya ang air brake system. Gayunpaman, dahil iniwan ang tren sa matarik na bahagi, dapat sana naglagay siya ng handbrake sa doble ng dami ng mga tangke ng bagon. Malamang hindi niya ito nagawa dahil siya lang ang naka-duty noon. Ang paglalagay ng handbrake ay tumatagal ng 3 minuto at kailangan ng lakas. Pagkatapos, nagsagawa si Harding ng brake test para matiyak na mapipigilan ang tren gamit ang handbrake. Aksidenteng naiwan niyang naka-on ang air brakes habang nagtetest, kaya akala niya sapat na ang handbrake para mapigil ang tren. Iniwan ni Harding na nakaandar ang makina para mapanatili ang air brake pressure, na naka-activate ang air brakes. Hindi inaasahang gagalaw ang tren, pero gumalaw pa rin ito, sa hindi malamang dahilan. 8 buwan bago ang aksidente, ipinadala sa pagawaan ang lokomotibo para ayusin ang sira ng makina. Para makatipid ng oras, nagpasya ang mga tagapamahala ng MMA na ayusin ang makina gamit ang mahina at hindi matibay na pyesa. Malaki ang kita sa pagpapadala ng langis. Ayaw nilang malugi dahil sa hindi nagagamit na lokomotibo. Noong araw ng sakuna, pumalya ang mababang kalidad na pyesa kaya tumagas ang langis sa turbocharger. Dahil pinabayaan lang na umaandar ang makina, patuloy na naipon ang langis at nang ito'y uminit ng husto, nagliyab ang buong makina. Mabilis namang rumesponde ang mga bumbero at napigilan nilang kumalat ang apoy. Pero para mapatay ito, kinailangan nilang patayin ang makina. Sa pagpapatay ng makina, naputol din ang supply ng hangin ng air brake system. Sa kasamaang palad, ang mga empleyado ng MMA na ipinadala sa lugar ay hindi operator ng tren at hindi nila alam ang epekto ng pag-iwan ng patay na makina ng lokomotiba. Kung nandoon si Harding na operator, tiyak pinaandar niya ulit ang makina, pero siniguro ng kasamahan niya na hindi na kailangang bumalik. Pagkatapos mapatay ang apoy, umalis ang mga bumbero at mga empleyado ng MMA sa lugar na kumbinsido silang ayos na ang lahat. Sa totoo lang, trahedya na ang malapit mangyari dahil hindi gumagana ang makina na wala ang pressure sa air brake system. Kaya, nakahinto ang tren sa pahilig na riles gamit ang handbrake. Kadalasan, ipinaparada ang tren sa side tracks na may buffer stops pero pinapayagan ng mga patakaran ng MMA ang pagparada sa pangunahing riles. Dahil kulang ang preno,
gumalaw pababa sa riles ang tren na may higit 2 milyong galon ng langis. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang riles mula Nantes papuntang Lac Megantic ay bumababa ng 4 na talampakan bawat 100 yarda. Pagdating sa kurbada ng Lac Megantic, mabilis na umarangkada ang tren na may bigat na 10,200 at 87 metriko tonelada kaya ito nadiskaril. Walang duda, ang trahedya sa riles ng Lac Megantic ay dahil sa mahinang pamamahala at kulang sa regulasyon. Iyan ang konklusyon ng Federal Transportation Safety Board sa kanilang 181 pahinang ulat tungkol sa aksidente. Karamihan ng sisi ay itinuro sa Montreal, Maine at Atlantic Railway dahil sa kabiguang patakbuhin ng ligtas ang tren at sa Transport Canada, ang ahensyang namamahala sa mga patakaran sa transportasyon. Gayunpaman, itinuro ng MMA ang sisi sa sarili nitong mga tao. Si Tom Harding ang namahala sa tren noong gabing nag-aksidente kasama sina Richard Labrie, taga-kontrol ng trapiko at Jen Demetri, taga-pamahala ng operasyon ng tren. Ang tatlo ay inaresto noong 2014 at kinasuhan ng isang bilang ng kriminal na kapabayaan dahil sa pagkamatay ng 47 tao. Sa isang buwang paglilitis, sinabi ng depensa na walang sapat na pagsasanay sa kaligtasan ang mga inakusahan. Lahat ng ginawa nila noong gabing iyon ay ayon sa regulasyon ng kumpanya. Ginawang panakip-butas ang tatlo habang ang totoong may kasalanan ay ang mga nagpapatakbo ng riles na nagtipid para sa mas malaking kita. Sa huli, ang tatlong inakusahan ay napawalang sala. Ikinatuwa ito ng kanilang mga katrabaho at ng mga residente ng Lac Megantic. Pero sa kanilang pagkadismaya, nakalusot ang MMA at ang Canadian Pacific Railway bilang pangunahing kontratista. Noong Agosto 2013, nag-file ng bankruptcy protection ang kumpanya sa Canada at United States dahil kulang ang ari-arian o insurance para bayaran ang mga biktima ng trahedya. May ilang kumpanya na kinasuhan sa class action ang pumayag magbayad ng settlement fund kapalit ng pagtanggal sa kaso. Sa huli, nagbayad sila ng $450 milyong ng Estados Unidos sa mga biktima at iba pang pinagkakautangan. Tumugon ang mga awtoridad ng Canada at Amerika sa sakuna sa pag-anunsyo ng mga bagong hakbang sa seguridad tulad ng pamantayan sa kaligtasan ng kotse, speed limit sa urban areas at kinakailangang electronic braking systems. Kahit lumipas na ang mahigit isang dekada, patuloy tumatanggi ang mga kumpanya ng riles na sundin ang mga pamantayang laban sa kanilang interes sa ekonomiya. Susunod, tatalakayin natin ang isang 62 milyang ultramarathon na ikinamatay ng 21 kalahok. Galing sa steppe ng Mongolia. Isang malamig na hangin ang bumaba sa Yellow River Stone Forest sa hilagang China. Sa loob ng ilang oras, ang malamig na araw ay biglang naging matinding bagyo. Biglang bumagsak ang temperatura sa -5 degrees Celsius habang umabot sa lakas ng bagyo ang hangin. Sa likod ng bato na nagsilbing silungan mula sa malakas na buhos ng yelo na bumabagsak sa lupa, may isang lalaking nakakulubot. Isang tumatakbo na halos shorts at t-shirt lang ang suot ay nanginginig sa lamig, may bula ang kanyang bibig at halos wala ng pulso. Sa buong lugar, marami pang tumatakbo ang nasa parehong sitwasyon. Umakyat sila ng bundok para manalo, pero napilitang labanan ang bagyo para iligtas ang sarili. Noong Mayo 22, 2021 sa Yellow River Stone Forest National Geological Park sa China, ginanap ang 100 kilometrong trail running na karera. Itong hamong palakasan ay nagtipon ng libu-libong kalahok, kasama ang ilan sa pinakamahusay na tumatakbo mula sa bansa at ibang bansa. Nagtipon ang mga kalahok sa Media Shinhill para sa ika-4 na pagkakataon. Ang mahaba at mahirap na karera ay para lang sa bihasang atleta na napatunayang natapos ang katulad na karera noong nakaraang taon. Ayon sa pamantayan ng palakasan, isa ang trail sa pinakamadaling karera sa kalendaryo. Ang kabuuang elevation nito ay mas mababa sa 3,000 metro na hindi gaanong mataas kumpara sa ibang mga trail sa China. Bukod dito, ang lupain ay simple at madaling takbuhin. Gayunpaman, may mga mahirap na bahagi sa daan at ang pinakamahirap ay ang 8 kilometrong pagitan ng checkpoint 2 at 3. Ang no man's land ay matarik, makitid, mabato at mabuhanging daan na hindi madaanan ng sasakyan. Nagtapos ito sa pinakamataas na elevation ng trail na 2,200
at 30 metro, at sa ilang bahagi, kinailangan ng mga tumatakbo na gumamit ng parehong kamay at paa para makaakyat. Dito sa bahaging ito ng trail, naganap ang trahedya. Ang karera ay inorganisa ng Bayan Prefecture at Communist Party Committee ng Jingtai County para mapabuti ang turismo sa rehiyon. Sila dapat ang nagbabantay sa mga organizer ng karera, pero hindi nila pinansin ang tungkulin nila. Dahil dito, ang buong kontrol sa karera at iba pang kailangan ay napunta sa mga organizer sa lugar at sa kumpanyang nagmemerkado ng sports na sumuporta sa event. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang karanasan ng mga taong ito sa trabaho, kaya nauwi ito sa malagim na pangyayari. Noong Mayo 21 nagtipon ang event team bago ang karera para ipaliwanag ang ruta sa mga kalahok. May 10 checkpoint at inaasahang matatapos sa 20 oras, kaya kailangang magpalipas gabi ang mga runner kahit saan sa ruta. Sa checkpoint number 6, naglagay ang mga organizer ng changing station para sa pagpapalit ng sapatos o damit at kuhanan ng pagkain ng mga kalahok. Nag-alok din sila na ilipat muna ang mga backpack ng mga runner sa checkpoint na ito. Ang problema, walang staff na naka-assign sa ibang mga checkpoint maliban dito. Dahil dito, walang tao roon para mag-ulat tungkol sa mga runner na nawala nang mangyari ang sakuna. Mas malala pa, may mga lugar na walang signal ng cellphone. Kasama ang no man's land, isang hindi alam na katotohanan. Para sa mga organizer, pinakamalaking pagkukulang ay hindi pagpansin sa espesyal na ulat ng panahon ng Gansu Provincial Meteorological Bureau. Mula ika-21 hanggang ika-22, magkakaroon ng malakas na hangin, buhangin, alikabok, paglamig at ulan sa Gansu. Pumasok na ang Mayo sa panahon ng madalas at malalakas na convective weather. Mag-ingat upang maiwasan ang biglaang malakas na pag-ulan, yelo, kulog at kidlat at iba pang masasamang epekto tulad ng malalakas na hangin. 3 taon na ang nakalipas, mainit at maaraw ang panahon at inakala ng mga tagapag-ayos na ganoon din ang mangyayari ngayong taon. Sa umaga ng karera noong Mayo, 22 malinaw na hindi kaaya-aya ang panahon. Naghahanap ng masisilungan mula sa lumalakas na hangin ang ilang mananakbo na naka-shorts at t-shirt lang. Ang kanilang mga windbreaker na jacket ay isinama sa iba pa nilang gamit at dinala sa checkpoint size bago magsimula ang karera. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, nagsimula ang karera. Ang tunay na temperatura ng hangin ay 7 degrees. Habang dumadaan ang mga mananakbo sa checkpoint, lumala ang panahon. Sa malayo, may madidilim na ulap at malakas na hangin. Pagsapit ng alas 11, nagsimulang umulan. Nakalagpas na sa checkpoint 2 ang mga nangungunang kalahok nang lumitaw na paparating ang bagyo. 3 oras matapos magsimula ang karera, bumaba ang temperatura at bumagsak ang yelo. Noong oras na yon, may grupong tumatawid sa pinakamahirap na bahagi ng trail malapit sa checkpoint 3. Kahit may babala mula sa ilang mananakbo na sumuko at bumaba na, nagpatuloy pa rin silang umakyat. Sa kasamaang palad, ang grupong ito ng mananakbo ang pinakamaraming biktima. Dumating ang unang tawag ng tulong pagkatapos ng tanghali, kaya agad nagpadala ng rescue team ang tagapag-organisa para hanapin ang mga mananakbo. Sa kabutihang palad, karamihan ay hindi pa nakarating sa pinakamahirap na bahagi. Marami ang sumilong sa mga bahay na bato sa tabi ng kalsada at kinuha ng rescue team. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kapalad ang mga malapit sa checkpoint 3. Pumasok sila sa malalim na lugar na walang tao at naipit nang magsimula ang bagyo. Dahil biglang nagbago ang panahon, kaunti lang ang oras ng mga kalahok magtago. Basang-basa sila at may pasa sa muka at katawan dahil sa yelong ulan. Ang malakas na yelong ulan ay labis na nagbawas ng visibility. Hindi na nakapagtataka kung bakit nalito ang mga tumatakbo. May ilan na nagtago sa likod ng bato habang ang iba ay naligaw sa paghahanap ng silungan. Naranasan ng mga tumatakbo ang hypothermia nang bumaba ang temperatura sa -5 degrees Celsius mula 11:20 PM hanggang 1:50 AM. Nangihina na ang kanilang mga binti at nawawalan ng malay. Ang ganitong kalakas na bagyo ay tiyak na kamatayan. Sobrang lakas ng hangin at ulan doon sa itaas. Mukhang maraming tao ang may hypothermia. Ayos lang ako at nasa mabuting kalagayan. Mabilis akong pumunta sa checkpoint. Himala na ang lokal na pastol ng kambing na si Jules Hemming. 49 ay nagtatago sa kalapit na kuweba na silungan niya tuwing masama ang panahon. Alas 2 ng hapon, napansin niya ang litong mananakbo sa harap ng kuweba. Pinapasok niya ito
pinaupo sa tabi ng apoy at binigyan ng kumot para magpainit. Maya-maya, 5 pang mananakbo ang sumilong sa kuweba ni Keming. Sa loob, pinatuyo nilang 6 ang damit at nagpainit sa apoy. Sinagip sila ng rescue team. Alas 4 ng hapon, nahanap ni Keming ang signal at ipinaalam sa mga taga-baryo ang mga naipit na mananakbo sa bundok dahil sa masamang panahon. Nagmadali ang mga lokal na tumulong, dala ang mainit na damit at kumot. Sa huli, karamihan sa mga nakaligtas ay iniligtas ng mga lokal at dinala sa mga kuweba. Kasabay nito, dumating din ang mga bumbero ng Jingtai County para tumulong. Hanggang checkpoint, 4 lang kaya ng sasakyan nila. Mula doon, kinailangan nilang maglakad paakyat papunta sa lugar ng mga nawawalang mananakbo. Pagdating nila bandang alas 9 ng gabi, ang misyon ng pagsagip ay naging pagkuha na ng mga bangkay. Agad natukoy ng autoridad ang sanhi ng trahedya at pananagutan ng mga nag-organisa. Mas mababa sa 1 sa 5 ng mga karera noong 2019 ang sertipikado ng China Athletic Association. Nakakagulat na pinangunahan ito ng mga team na walang karanasan sa ganitong mga kaganapan. Lahat ng staff ng Gansu Ultramarathon ay part-time workers at wala ni isa ang may dating karanasan sa pag-organisa ng event. Ang inupahang Blue Sky Rescue Search Team sa karera ay kulang sa kagamitan at hindi handa tumugon sa sitwasyon. Hindi rin nasunod ng tagapag-organisa ang mga pamantayan sa kaligtasan. Maraming sumali sa Gansu Race ang walang dalang gamit para sa lamig dahil binigay nila ang mainit na damit sa crew para dalhin sa Checkpoint 6. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkukulang ng tagapag-organisa ay ang hindi pagpansin sa ulat ng panahon kahit malinaw nang lumalala ito. Nag-atubili ang mga organizer kanselahin ang karera at ginawa lang ito ng huli para sa mga tumatakbo sa pagitan ng Checkpoint 2 at 3. Narecover ang mga katawan ng 21 tumatakbo, 18 lalaki at 3 babae. Sa kasamaang palad, lahat sila ay namatay dahil sa hypothermia. Sa 172 tumatakbo, 4 lang ang nakarating sa Checkpoint 4. Dahil sa dami ng nasawi, naging pinakamatinding trahedya ang Gansu Ultramarathon disaster. Sa karaniwang pattern sa politika ng China, unang sinisi ang lokal na autoridad sa trahedya. Sa 2 linggong inspeksyon, nagtapos ito sa 31 kaso. 5 empleyado ng kumpanyang nag-organisa ng ultramarathon ang kinasuhan ng kriminal. 26 na lokal na opisyal ng partido ang nadisiplina at ilan ay nabigyan lang ng administratibong babala. Ang iba, kinaharap ang pagkawala ng trabaho, pagkakakulong at investigasyong kriminal. Itinigil ng pangkalahatang pangasiwaan ng palakasan ng China ang lahat ng high-risk na palakasan tulad ng Marapon na walang malinaw na namamahalang ahensya, patakaran at pamantayan sa kaligtasan. Pagkatapos ng Gansu, may isa pang trahedya, marahil pinakamalalang paglubog ng barko na di mo pa alam. Karaniwan itong biyahe para sa mga nagbabakasyon na bumibisita sa pamilya. Sa trahedya ng Dona Pass, nanginginig sa takot ang mga pasahero at nalalagay sa panganib habang tumatalon mula sa naglalagablab na apoy. Para sa iba, nakamamatay ang desisyong ito at hindi ito unang beses na nasangkot ang kumpanya ng barko sa aksidenteng pwedeng iwasan at hindi rin ito ang huli. Noong umalis ang Dona Paz noong Disyembre 20, 1,987 inaasahan ng lahat na makarating ito sa destinasyon. Ang ferry na rehistrado sa Pilipinas ay bumibiyahe mula Tacloban hanggang Maynila 2 beses kada linggo. Bagaman tinuturing na pinakamalaking trahedya sa dagat ang paglubog ng Dona Paz sa panahon ng kapayapaan, ito rin marahil ang isa sa mga hindi kilalang trahedya hanggang ngayon. Habang bumibiyahe, bumangga ang ferry na Inner Island sa motor tanker Vector, isang oil tanker na pagmamay-ari ng Pilipino sa Dumali Point malapit sa Marinduque. Ang oil tanker ay papunta mula Bataan patungong Masbate. Sakay ang 1,041 tonelada ng gasolina at mga produktong petrolyo para sa Caltex Philippines. Hindi na nakarating sa destinasyon ang ferry at oil tanker. 24 na pasahero ng ferry at 2 crew ng oil tanker lang ang nakaligtas para magkwento. Walang nakaligtas mula sa crew ng Dona Paz at ang 2 crew ng Vector ay natutulog umano noong nagbanggaan. Mga kwento lang ng mga nakaligtas ang makakatulong maintindihan ang sanhi ng trahedya. Abot sa 16 na milyong tagapulo ang bumibiyahe taon-taon
sa mahigit 7,000 isla sa Pilipinas. Kaya ferry ang pinakamatipid na paraan ng paglalakbay para sa karamihan ng lokal. Ayon sa mga ulat, kilala ang siksikan sa mga pampasaherong ferry sa bansa, ngunit mas malala ito ngayon. 5 araw bago magpasko. Noong Disyembre 20 linggo, bumiyahe ang Doña Paz patungong Maynila kasama ang maraming taga-islang sabik makapiling ang pamilya sa Pasko. Ayon sa mga saksi, ang barko na rehistradong magdala ng mahigit 1,500 pasahero ay nakatagilid na ng husto pag-alis sa pantalan, na nagpapahiwatig na labis ang karga nito. Alas 6:30 ng umaga, umalis si Doña Paz sa Leyte papuntang Maynila, inaasahang magdamag ang biyahe. Ayon sa paunang tala ng barko, may sakay itong 1,473 pasahero at 59 na miyembro ng tripulante. Ayon sa mga nakaligtas, siksikan at punong-puno ang ferry. Isa sa mga nakaligtas, si Luria Bascal, na kasama ang kanyang ama na si Salvador, ay nagsabi sa crew ng National Geographic Film na ang mga pasahero ay siksikan sa ferry na parang mga ipis o langgam. Ayon sa kanya, 4 o higit pang tao ang nagsasalo sa pansamantalang higaan habang daan-daan ang naghahanap ng ginhawa sa sahig ng 3 palapag na ferry. Sa parehong dokumentaryo, isa pang nakaligtas, ang opisyal ng militar na si Lutgardo Nido ay nagsabi na siya at mga 1,000 sundalo ang sumakay sa huling sandali, kaya hindi sila naisama sa opisyal na talaan ng barko. Tinatayang may 1,000 bata na wala pang 4 na taon, ayon sa mga nakaligtas, ang hindi naisama sa talaan. Ibig sabihin, doble ang tunay na bilang ng tao kaysa opisyal na bilang, mahigit 3,000 tao ang sakay ng barko. Bandang alas 10 ng gabi na iyon, maraming pasahero ang natulog dahil inaasahang daraan ang barko sa Maynila ng alas 4:30 ng umaga. 6 na oras na lang ang layo. Ayon sa mga nakaligtas, maliwanag ang gabi at medyo maalong ang dagat habang tinatahak ng Doña Paz ang Tabla Strait. Si Salvador Bascal, ama ni Aludia, ay nasa itaas ng barko ng gabing iyon at napansin ang mga ilaw ng barkong papalapit sa ferry. Maya-maya, napansin niyang masyadong malapit ang barko at napagtanto niyang mababangga ito sa kanilang sinasakyan. Ang barkong iyon ay walang iba kundi ang 629 na toneladang barkong bakal na motor tanker Vector, na may kargang libu-libong bariles ng madaling magliyab na produktong gasolina kasama ang 13 tripulante nito. Gayunpaman, kahit maganda ang visibility at kalmado ang dagat, sumalpok pa rin ang Vector sa kaliwang bahagi ng Doña Paz, na nagdulot ng isang pagsabog na sumira sa engine room at main switchboard ng ferry. Sabi ng mga nakaligtas, mabilis kumalat ang apoy sa barko, kaya maraming pasahero ang natrap at hindi nakarating sa mga deck. Pinaniniwala ang nagdulot ng blackout sa barko ang pagsabog, kaya nagkaroon ng kaguluhang pagtakbuhan sa masisikip na pasilyo habang tinatangkang makatakas sa apoy at usok. Ayon sa mga ulat, daan-daang pasahero na nakarating sa itaas na deck malapit sa mga railing ng barko ang nagtalunan sa dagat kahit kilala ang kipot na iyon sa dami ng pating. Mas pinili nilang tumalon kaysa malagay sa panganib na mamatay sa naglalagablab na apoy sa ferry. Hindi nila alam noon na ang sumabog na kargamento ang dahilan ng pagsabog sa tanker at nagpaapoy sa katubigan sa paligid na naging parang dagat ng apoy. Si Nito, opisyal ng militar, ay isa raw sa unang tumalon mula sa barko sa oras ng banggaan. Sabi niya, sumabog ang 2 barko nang magkasunod at nagpasiklab ito sa makapal na langis sa dagat. Si Aludia, na tumalon sa dagat, ay agad napansin na nagliliyab ito at tinanggap na lang na doon siya mamamatay. Ayon sa ulat, mabilis na kumalat ang apoy sa tubig sa paligid ng mga barko dahil sa malakas na hangin sa gabi. Habang tumatalon ang mga pasahero sa dagat, natuklasan nilang ang tubig sa paligid ng barko ay puno ng mga sunog na bangkay ng mga kapwa nila pasahero. Ayon kay Aludia, nahirapan siyang lumutang at napansin niyang umiinit at kumukulo ang tubig na nagdulot ng sakit sa mga nakaligtas. Halos sumuko na siya sa laban para mabuhay nang matagpuan siya ng kanyang amang si Salvador. At napansin niyang natuklap ang balat nito nang hawakan niya. Ayon sa dalawa, lumangoy sila ng higit 1 oras para makatakas sa mainit na tubig na sinunog ang kanilang katawan habang paubos na ang lakas nila para mabuhay. Iniyahon sila mula sa tubig ng barkong Don Claudio
na nagligtas sa kanila at iba pang nakaligtas. Batay sa investigasyon at ulat ng nawawala, tinatayang mahigit 4,000 at 300 katao ang sakay ng ferry noong gabing iyon. 24 lang na pasahero at 2 tripulante mula sa oil tanker ang nakaligtas. Karamihan ay agad ginamot dahil sa third-degree burns. May ilang nakaligtas na nagsabing nakita nilang nalalaglag ang balat ng mga tao sa paligid. Noong 2012, lumabas na may 25 nakaligtas pala sa Doña Paz. Nang ibalita ni Valeriana Dumas sa Wishkolong, 14 na taong gulang pa lang siya at hindi na isama ng mga opisyal. Kaya siya ang pinakabatang nakaligtas. Wala pang 2 oras bago tuluyang lumubog ang Doña Paz sa dagat. Si Arnel Galang, na 18 taong gulang, ay nagsabi sa mga reporter na nilamon ng apoy ang barko at umikot ito bago dahan-dahang lumubog. Ang motor tanker Vector ay lumubog makalipas ang 4 na oras mula sa unang pagsabog. Ayon sa ulat, 8 oras matapos ang insidente, nalaman ng Maritime Authorities sa Pilipinas ang banggaan. 8 oras pa bago makapagsimula ng sabayang search and rescue operation ang mga autoridad. Sa mga sumunod na araw, 207 bangkay lang ang napadpad sa baybayin ng kipot ng Tibilas. Marami ang naniniwala na kakaunti ang narecover na bangkay dahil kilala ang lugar sa mga pating na kumakain ng tao. Naniniwala ang mga eksperto sa dagat na mas malamang na namatay ang mga pasahero ng ferry sa masisikip na ibabang palapag dahil sa apoy at hindi na nakalabas papunta sa itaas. Paano eksaktong nagbanggaan ang 2 barko? Sa ulat mula sa mga saksi, maliwanag ang gabi noon kaya maganda ang visibility. Parehong may ilaw ang 2 barko at mabagal lang ang takbo nila noon. Ang Doña Paz ay nasa 16 na milya bawat oras at ang Vector ay nasa 5 milya bawat oras lang. Pinaniniwalaang napapaligiran ang mga barko ng higit 11.5 milya kwadrado ng dagat, kaya may sapat na espasyo para makaiwas sa banggaan. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? Sabi ni ikalawang opisyal Rinaldo Torrife, isang nakaligtas na tripulante ng Vector, kulang daw sa tao ang barko. Wala rin siyang lisensya, pati na si Kapitan Celso Abela. Si Kapitan Abela ay may lisensya bilang ikalawang opisyal, ngunit walang lisensya ang chief at chief engineer. Wala ring certificate of inspection ang barko, kaya hindi ito ligtas gamitin noon. Nalaman ng Board of Marine Inquiry na kailangan ng 2 tao para magmaniobra ng manibela ng tanker dahil sa bigat ng barko, kaya nagzigzag ito papunta sa Doña Paz at posibleng nagdulot ng kalituhan sa mga tripulante. Gayunpaman, kahit malawak ang espasyo para umiwas sa dagat, bakit hindi umiwas ang Doña Paz? Sa totoo lang, ayon sa mga pinirmahang salaysay ng mga nakaligtas, ang kapitan ng barko, si Usbio Nazareno, ay di umano'y nanonood ng pelikula noong naganap ang banggaan. 2 pang mataas na opisyal ang naiulat na nakitang umiinom ng beer. Ayon kay Nito, nakipag-usap siya sa isa pang sundalo bago ang banggaan. Sinabi nitong may party sa tulay kung nasaan ang kapitan. Dagdag pa ni Nito, inakala ng sundalo na ibig sabihin nito ay isang apprentice mate marahil ang nagmamaneho ng barko noong oras na iyon. Bakit hindi nagradyo ang mga barko sa isa't isa? Batay sa investigasyon ng Board of Marine Inquiry, paso na ang lisensya ng radyo ng Vector at peke naman ang dala ng Doña Paz. Sino ang dapat sisihin sa trahedyang ito? Napag-alaman ng board na ang insidente ay sanhi ng sunod-sunod na kapabayaan sa kaligtasan ng 2 barko. Napatunayang may pananagutan ang mga may-ari ng Vector dahil hindi ligtas sa paglalayag ang barko at nag-operate ito ng walang lisensya, walang lookout at walang kwalipikadong kapitan. Kalaunan, napag-alaman ng board na may kasalanan ang operator at may-ari ng Vector, si Francisco Sorion at ang Vector Shipping Corporation, at inalisan ng pananagutan ang mga may-ari ng Doña Paz, ang Supicio Lines, sa aksidente. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nalaman na walang tripulante ng Doña Paz sa pwesto nila nang magbanggaan, maliban sa isang apprentice na naiwan sa tulay ng barko. Walang gabay mula sa tripulante tungkol sa paglikas, at lalong nahirapan dahil kulang at nakakandado ang mga life vest sa locker sa deck. Sabi ng mga abogado ng may-ari ng Vector, ni-refurbish ang Doña Paz noong early 1980 dinagdagan ng 2 palapag para mas marami ang pasahero.
Gayunpaman, ang sertipiko ng katatagan ng barko ay ibinigay noong 1980 at 80 para sa 2 palapag lang, hindi sa 4 na palapag nang ito ay lumubog. Ibig sabihin, hindi talaga dapat pinayagang maglayag ang Doña Paz noong banggaan. Dahil hindi isinama ang dagdag na 2 palapag sa inilabas na sertipiko ng katatagan, ipinapakita lang nito na kayang bumalik ng barko sa tamang balanse kung magkakaroon ng pagkiling mula sa malalakas na hangin o alon sa pagliko. Ayon sa mga saksi, ang barko ay nakatagilid dahil sa sobrang pasahero na posibleng nakaapekto sa pag-iwas nito sa paparating na oil tanker. Ngunit tila, ang trahedya at dalamhati ay sumunod pa kay Sulpicio Lines, ang may-ari ng kumpanya, na nasangkot sa 4 na aksidente sa barko na kumitil sa buhay ng humigit kumulang 5,000 tao sa loob ng 11 taon. Noong 2008, bumagsak ang Prinsesa ng Bituin malapit sa isla ng Sibuyan na nagresulta sa pagkasawi ng halos 800 katao. Isinagawa ang paggunita para sa mga biktima ng trahedya sa parke sa Catbalogan, huling hintuan ng barko bago ang mapaminsalang biyahe. Ang lugar ng paggunita sa Pieta, na ang ibig sabihin ay awa sa wikang Italyano, ay nagbibigay ng espasyo para sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima upang parangalan ang kanilang mga buhay kahit wala silang libingan. Dahil maraming bangkay ang hindi na-recover, pinalitan ng Sulpicio Lines ang pangalan at naging Philippine Span Asia Carrier Corporation. Ngayon, limitado na lang sila sa kargamento. Sunod, ito ang trahedya ng lasong tren noong 2023 na nagdulot ng takot sa buong Ohio. Ang tahimik na bayan ng East Palestine, Ohio ay naging kilala ng ang isang tren na may dalang mabibigat na kemikal na sumabog ay nadiskaril at nagliyab. Pero ang tunay na lawak ng sitwasyon ay malalaman lang sa mga susunod na linggo at buwan. Ang 150 bago ng tren ng kargamento na pinapatakbo ng Norfolk Southern ay umalis mula Madison, Illinois noong Miyerkules, Pebrero 1, 2023. Isa itong karaniwang biyahe papuntang Conway sa Pennsylvania kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking rail yard sa Estados Unidos. Ang pinakadirektang ruta ay dadaan sana sa tabi ng Lake Erie papuntang Cleveland na daraan sa ilang mga bayan sa daan. Pagkatapos, lilipat ito sa ibang riles patungong Alliance na Pasilangan. Ngunit agad lumala ang sitwasyon. Sa video, aalamin natin kung bakit naging kontrobersyal ang insidenteng ito kahit may average na 3 pag-derail ng tren bawat araw. Susuriin natin kung paano naging viral sa social media ang insidente at agad naging issue sa politika. Habang papasok ang tren sa Salem, 20 milya mula East Palestine, kitang-kita sa security footage ang apoy na lumalabas sa ilalim ng isang bagon. Sa loob ng 1 oras, tatakbo ito sa mapaminsalang kapalaran. Bago mag 9:00 ng Biyernes ng gabi, noong Pebrero 3, tumama ang sakuna sa tahimik na silangang Palestina nang madiskaril ang tren, nagdulot ng malakas na pagsabog at matinding pinsala sa paligid. At ang mga residente ay walang kaalam-alam na ito pa lamang ang simula ng isang bangungot sa kalikasan. Ayon sa paunang ulat ng National Transportation Safety Board, pinabagal at pinahinto ng isang inhinyero ang mga bago ng tren matapos makatanggap ng alarmang mensahe tungkol sa sobrang init ng ehe. Pagkahinto ng 9,000 talampakang tren, saka lang nakita ng crew ang apoy at agad nilang inalerto ang emergency services tungkol sa posibleng pagkaligaw ng tren. Ang problema, sa 38 bago na sangkot, 10 dito ay may dalang lubhang mapanganib na mga materyales. Sa katunayan, isa sa mga kemikal na inilipat ay mahigit 115,000 galon ng vinyl chloride, isang carcinogenic na gas na ginagamit sa paggawa ng plastik na kapag nalanghap ay maaaring magpataas ng panganib ng kanser sa atay, utak at baga. Bukod dito, ang maliit na bayan na may 4,000 at 700 katao ay may isang full-time na bumbero na tinutulungan ng mga volunteer. Gayunpaman, wala silang hazmat training o access sa mga espesyal na kagamitan. Humigit kumulang 300 na mga bumbero mula sa 50 iba't ibang departamento ang nagmadaling pumunta sa lugar ng insidente. Ngunit lumipas ang mahigit 6 na oras bago dumating ang mga sinanay para sa mga emergency na may kinalaman sa nasusunog na likido mula sa kalapit na East Liverpool.
Lalong lumala ang sitwasyon dahil mahina ang visibility at marami sa mga karatula sa mga tumaob na bago ng tren ay nasira. Hindi alam ng mga tauhan kung anong kemikal ang tumatagas habang nasusunog sa paligid nila. Dahil sa tindi ng init ng apoy, nagdurog-durog ang gamit ng mga rumespondeng tauhan. Pagdating ko ron, puro apoy lang ang nakita ko. Nilagay sila sa panganib para mapanatiling ligtas ang bayan. Pagkalipas ng alas 10 ng gabi, daan-daang residente sa loob ng 1 milyang radius mula sa pinangyarihan ng pagkaligaw ng tren ang inilikas. Pakilisan ng lugar agad. Ito po ang Ohio State Highway Patrol. Natakot ako para sa mga residente nang malaman namin ang totoong nangyari kaya inutusan ko silang lumikas na. Maagang dumating ang Environmental Protection Agency para sukatin at subaybayan ang volatile organic compounds sa hangin. Ang mga paunang sukat ay nagpakita na walang palatandaan ng mapanganib na polusyon, maliban sa maliliit na particle na tinatawag na particulate matter, na itinuturing namang ligtas para sa mga kalapit na komunidad. Gayunpaman, natuklasan ng mga tauhan ang kontaminadong agos ng tubig sa dalawang sapa, ang Sulphur Run at Leslie Run. Naglagay ang Norfolk Southern Emergency Contractor ng boom at underflow dam para pigilan at kolektahin ang kontaminadong tubig at kemikal. Di naglaon, naglagay ng mga aeration pump sa kahabaan ng dalawang sapa upang alisin ang bakas ng mga kemikal mula sa tubig ng sapa. Pagkalipas ng 3 araw, patuloy ang apoy at kinumpirma ng mga opisyal na vinyl chloride ang sinusunog na kemikal. Lalong lumalala ang pag-aalala dahil tumataas ang temperatura sa isang hazmat wagon at tumitindi ang takot na baka sumabog ito at magpalipad ng bakal hanggang 1 milya. Nag-utos ang mga autoridad na manatili sa bahay ang lahat imbes na hayaan itong mangyari. Bukod sa pagpili ng kontroladong pagpapakawala ng vinyl chloride, nagbabala ang mga opisyal na magdudulot ang kontroladong pagsunog ng phosgene at hydrogen chloride sa hangin. Ang phosgene ay isang toxic na gas na ginamit bilang sandata noong unang digmaang pandaigdig. Nagdudulot ito ng pagsusuka, hirap huminga, at hapdi sa lalamunan at mata. Ang banta ang dahilan ng pagpapalawak ng evacuation zone sa 1 milyang radius sa paligid ng East Palestine bago ang kontroladong pagpapakawala. Nagpakawala sila 4 na araw matapos ang derail gamit ang maliliit na pampasabog para butasin ang mga tangke ng 3 pulgada ang diametro. Dahan-dahang inilalagay ang hazardous material sa mga kanal sa lupa na may mga flare na nagsisindi at sumusunog sa kemikal. Anumang matira ay itatapon o tatanggalin. Ang kontroladong pagsunog ay nagpadala ng napakalaking itim na ulap ng nakalalasong usok sa himpapawid. Tumagal ng ilang oras ang apoy na nag-iwan ng makapal na usok at masangsang na amoy na parang nasusunog na plastik. Kahit ganoon, hindi pa rin na-detect ng Environmental Protection Agency monitors ang mapanganib na antas ng gas matapos ang insidente. Pero tumaas ang particulate matter sa ilang lugar ilang oras pagkatapos ng pagkaligaw ng tren at kontroladong pagsunog. Hindi ito ang mga iyon. Hindi ito ang mga iyon. Hindi ito mga ulap ng bagyo. Ito ay isang... Kung susunugin nila ang F, susunugin nila sa East Palestine, hindi ito mga ulap ng bagyo. Tingnan mo yan. Ito ay sa ibabaw ng Darlington. Inalis ang utos ng paglikas 2 araw matapos ang insidente dahil sa daan-daang air quality samples na mas mababa sa safety screening kabilang ang loob ng mahigit 500 bahay. Walang palatandaan ng mapanganib na chemical sa tubig ng municipal system. Gayunpaman, nagdududa pa rin ang mga miyembro ng komunidad na bumalik sa kanilang tahanan dahil sa amoy ng chemical na parang paint thinner o chlorine sa hangin. Pagka-uwi nila, nagreklamo ang ilang lokal ng pantal, pananakit ng lalamunan, pagduduwal at sakit ng ulo na nagdulot ng pag-aalala na baka hindi ligtas ang hangin gaya ng sabi ng autoridad. 5 araw matapos ang derailment ng tren, isinampa ang unang class action lawsuit laban sa Norfolk Southern. Ayon sa kaso, nabigo ang kumpanya ng tren na magpakita ng sapat na pag-iingat para sa mga residenteng naapektuhan ng sakuna at ng paglabas ng mga mapanganib na kemikal. Kinagabihan, muling pinatakbo ng Norfolk Southern ang kanilang pangunahing linya ng Cleveland-Pittsburgh sa East Palestine. 10 araw na mula nang ma-derail ang tren.
Makikipagpulong ang mga miyembrong hindi nasisiyahan sa mga opisyal at Norfolk Southern para talakayin ang mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan. Iniwan ng kumpanya ang mga lokal na lider na sumagot sa tanong ng mga emosyonal na residente dahil natakot sila para sa kaligtasan ng kanilang empleyado. Samantala, nag-alok ang Norfolk Southern ng P1,000 bilang abala para sa mga naapektuhang residente ng paglikas. Ngunit binawi nila ang naunang alok na sagutin ang gastusin sa motel. Kasabay nito, inilabas ng National Transportation Safety Board ang ulat na nagsabing isang sobrang uminit na gulong ang pumalya habang nag-emergency stop dahilan ng pagkalaglag ng tren. Gayunpaman, naglabas ng matitinding pahayag ang National Transportation Safety Board tungkol sa insidente. 100% itong maiiwasan, tinatawag nating aksidente ang mga bagay na ganito, pero walang aksidente. Bawat insidente na iniimbestigahan namin ay maiiwasan. Nasa inyo ang aming mga puso. Alamin ninyo na ang National Transportation Safety Board ay may isang layunin at iyon ay kaligtasan at ang masiguro na hindi na ito muling mangyari. Natukoy sa ulat na walang pagkakamali ang crew, wireless o heat detector na nag-alarma. Kaya nananatili ang tanong, sino ang dapat sisihin sa sakunang ito? Marami sa industriya ang naniniwala na ang modelo ng negosyo ng mga kumpanya ng tren ang sanhi ng pagderail. Pinapalaki ng precision schedule railroading ang kita sa pamamagitan ng mas mahahabang tren, mas kaunting tauhan at pagkaantala ng maintenance. Pinutol na nila ang kanilang mga manggagawa hanggang sa pinakakaunti. Ngayon, binabayaran na nila ang resulta dahil halos matatanggal na ang mga gulong ng tren. Si Carmen dati ay nag-i-inspection ng kotse sa loob ng 3 minuto pero ngayon ay 70 segundo na lang bawat isa. Dahil ba yon sa PSR? Oo, minamadali ngayon at sobrang pressure ang mga tao dito. Ibig kong sabihin, nagtatrabaho silang lalaki at babae at kung di nila agad tapusin ang kotse, matatanggal sila sa trabaho. Inutusan ng Environmental Protection Agency ang Norfolk Southern na asikasuhin at bayaran ang paglilinis. Ang legal na utos ay nag-aatas sa kumpanya na tukuyin at linisin ang anumang kontaminadong lupa at pinagkukunan ng tubig. Dumalo sa pampublikong pagpupulong ayon sa hiling ng Environmental Protection Agency at bayaran ang gastos ng Environmental Protection Agency para sa mga trabahong ginawa sa ilalim ng utos. Ngunit nagkaroon ng aberya sa operasyon ng paglilinis. Ang mga kalapit na estado ay mariing tumutol na itapon ang hazmat waste mula sa East Palestine sa kanilang mga bayan. Agad na kumilos ang Environmental Protection Agency at sinabi na lalabag sa batas federal ang sinumang estado na hahadlang sa kanila. Mula noon, hindi na isiniwalat ng Environmental Protection Agency o ng Norfolk Southern kung saan dinadala ang basura, kahit na may mga araw-araw na ulat tungkol sa dami nito. Ayon sa Ohio Environmental Protection Agency, tinatayang 12 milyong galon ng likidong wastewater at humigit kumulang 25,000 tonelada ng lupa ang inalis sa loob ng 2 buwan. Doon, mga 12,000 tonelada ng hinukay na lupa ang natirang kailangang linisin. 1 buwan matapos ang insidente, nadiskaril muli ang tren ng Norfolk Southern, ngayon naman sa Springfield, Ohio, ngunit tuloy pa rin ang sunod-sunod na sakuna ng Norfolk Southern. Makalipas ang ilang araw, nadiskaril ang ikatlong tren sa labas ng Alabama, ilang oras bago magsalita ang punong ehekutibo sa Senado tungkol sa mga panukalang seguridad. Bagamat mabagal ang pagbabago sa safety protocol ng industriya ng riles, mabilis namang gumalaw ang inisyatibo. Kinilala ng mga mambabatas sa lehislatura ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon, kaya't nagtulungan ang dalawang partido sa Railway Safety Act ng 2023. Kabilang sa ilang mga pagbabago sa kaligtasan, ang panukalang batas ay mag-uutos na ang mga tren ay dapat may crew na hindi bababa sa 2 tao. Palalawakin ang klasifikasyon para sa mga tren na may dalang lubhang mapanganib at madaling magliyab na mga kargamento at itataas ang multa para sa mga paglabag sa kaligtasan, pati na rin ang mas mataas na pamumuhunan sa pagsasanay ng mga unang tumutugon sa mga sitwasyon ng hazmat. Nang nawala ang usok ng pagderail ng tren, naniwala ang mga residente na palabas lang ito ng mga autoridad. Ipinakita ng mga host sa social media ang ebidensyang kontra sa sinasabi ng mga opisyal.
Patuloy na nag-aalala ang mga residente sa epekto nito sa kalusugan, kapaligiran at inuming tubig. May mga video na lumabas tungkol sa mga daluyan ng tubig sa silangang Palestina na may makintab na parang bahaghari sa ibabaw. Minamaliit ng mga opisyal ng Ohio ang mga video. Sinasabing bahagi lang ito ng Sulphur Creek malapit sa lugar ng pagkaligaw ng tren na kontaminado. Nilagyan daw ito ng harang sa dalawang bahagi matapos maligaw ang tren para maiwasan ang kontaminasyon ng ibang lokal na tubig. Gayunpaman, makikita pa rin ang mga kemikal na parang bahaghari sa ibabaw ng mga kalapit na lawa, kaya't lalong nagdududa ang mga residente tungkol sa totoong lawak ng epekto nito sa kalikasan. Wala mang ulat ng kontaminasyon sa ilalim ng lupa, nagbabala ang mga siyentipiko na maaaring tumagal bago makarating ang mapanganib na kemikal sa tubig. At hindi lang tao ang naapektuhan. Ayon sa kagawaran ng likas na yaman ng Ohio, halos 44,000 maliliit na isda, crayfish, amphibian at iba pang hayop ang namatay malapit sa aksidente. Hindi pa kumpirmado ng mga opisyal kung may mga namatay na hayop na hindi nabubuhay sa tubig na konektado sa pagkaligaw ng tren. 2 buwan matapos ang sakuna, ipinapakita ng pagsusuri na ligtas ang inuming tubig ng munisipyo. Pero pinayuhan ang may pribadong balon na uminom muna ng deboteng tubig habang tinatapos ang mga pagsusuri. Samantala, lumala pa ang sitwasyon ng Norfolk Southern. Bukod sa mga problema ng kumpanya, nahaharap din ito ngayon sa sunod-sunod na kaso mula sa Ohio, distrito ng paaralan ng Pennsylvania at kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos. Inakusahan ng Ohio ang kumpanya ng paglabag sa batas at hindi pagsunod sa regulasyon sa kalikasan. Ayon sa distrito ng paaralan ng Pennsylvania, nagdulot ang aksidente ng pagtagas ng nakalalasong kemikal sa lupa at hangin na maaaring makapinsala sa mga daluyan ng tubig. Inutusan ng kagawaran ng katarungan ang kumpanya na bayaran ang gastos sa paglilinis at multa dahil sa pagpapakawala ng mapanganib na kemikal na ayon sa Environmental Protection Agency ay dapat matapos sa loob ng 2 buwan. Sa ngayon, iniulat na gumastos na ang Norfolk Southern ng mahigit $24 na milyong para sa reimbursement at paglilinis. At dahil kumita ang negosyo ng record na 4 na bilyon at $800 milyong noong 22, hindi ito dapat masyadong makasakit sa kanila. Nangako rin silang maglalaan ng pondo para sa mga isyong pangmatagalan tulad ng kalusugan, presyo ng ari-arian at pamantayan sa tubig. Tungkol naman sa kung sino ang tuluyang mananagot sa ngayon, isa itong laro ng paghihintay. Inaasahan na ang mas detalyadong ulat ng National Transportation Safety Board tungkol sa insidente ay ilalabas pa lamang sa loob ng 18 buwan kapag nakatakda na nilang tapusin ang kanilang investigasyon. Ngunit marami ang naniniwala na ang tunay na lawak ng epekto sa kalikasan at kalusugan ay malalaman lamang sa mga darating na buwan at taon. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo, panoorin pa ang iba, magkomento at mag-subscribe para sa higit pang videos.